Amen. Isang pinagpalang araw po, mga kabiyaya. God is good. All the time, God is good. Paliin po natin ang bawat isa na charita mo. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang pinakamahalagang araw, ang pagtubos ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. The Bible says in 1 Peter chapter 3, verse 18, "For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit." Amen. Amen. Thank you for the wonderful message. Hallelujah. Let's bring glory to our Lord together. Let's praise. Amen. Let us clap our hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Let us worship together in our mighty God. Hallelujah. Come on, let us praise. Let's clap our hands to our Lord.
His lonely Son. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Hallelujah. Thank you for your amazing love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us worship you. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your amazing love. Kahit naman kami karapat-dapat, Lord Diyos, tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Hallelujah, Jesus. I'm forgiven because you were forsaken. Yes, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Please imagine. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Yes, amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, God. Yes, Jesus. Please help me. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because
Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your amazing love, for your amazing grace. Thank you so much, Father, for this beautiful day that you have given us. We are rejoicing and we are so glad in it. Because as we remember and as we reflect, we are reminded of the greatest love that happened on the cross. We feel so grateful, thankful, and we are so blessed because you are our God. Thank you so much, Father, for inhabiting the praises of your people. Lord, I know you are so wonderful. Thank you so much, Father. We commit this learning time to you. Only in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. The last word spoken. Ginugunita natin ang 7 wika ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga, ang mga huling salita na namumutawi sa labi ng isang taong malapit ng mamatay ay napakahalaga. Amen po ba? Ang mga ito ay higit na nagtatandaan ng mga tao. Ang mga salitang ito ay maaaring puno ng galit, panghihinayang, maaari naman puno ng kagalakan. Okay, so ang salita ng taong malapit ng mamatay ay tunay nga na yun ang natatandaan ng mga taong nakapaligid sa Kanya, ng mga taong nagmamahal sa Kanya sapagkat ito'y napakahalaga. At maaalaala ito habang ang mga taong nakapakinig nito ay nabubuhay. Maaaring ito'y puno ng galit, panghihinayang sa buhay, maaari ito maging himig ng kawalan ng katiyakan at paghihirap o kaya na may himig ng pag-asa at kaligtasan. Bakit po? Sapagkat alam nila kung saan sila patutungo. Amen po ba? Ang tanong po, how about our Lord Jesus Christ? What were the last words spoken before He died on the cross? The gospel writers were able to capture that moment, to capture every word that was uttered on the foot of the cross. At ito ang mahalaga na inaalala natin taon-taon at nawa hindi bawat araw lang ng ating mga buhay sapagkat dito sa church na ito palagi natin napapakinggan the finished work of the cross. The finished work of Jesus Christ on the cross. Bakit? Ito po, dito umiikot ang ating mga buhay. Ito ang ating tanggulan, ito ang ating sandigan. Bakit? Walang halaga ang ibang mga bagay, kundi ang ating Panginoong Jesus, kung ano ang kanyang ginawa. This is amazing love. Amen po ba, mga kabiyaya? So, as we gather to reflect on the final moments of Jesus Christ's earthly life, we are drawn into the scene of the cross, where our Savior, kung saan ang ating Panginoong Jesus, uttered words of profound significance. In the Gospel of Luke and the other writers, John or Matthew, we find a poignant account of Jesus' crucifixion, capturing the essence of His sacrificial love and unwavering faith in the Father. Among the 7 statements of Jesus Christ on the cross, His spoken words reveal a glimpse into His divine and the purpose of His redemptive mission. So, hayaan niyo po, sa umagang ito, meron tayong inassign ng mga speakers. How many words were spoken? 7.
So, I'm very blessed and I'm very thankful to our Father because our speaker for this moment, wala pong dalawang salita nung sila ay in-invite na mag-speak. Sila po ay nandito. So allow me to call on the first speaker. Hallelujah. Luke 23:34. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang unang wika ni Jesus sa krus na mababasa po sa Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Habang nakabayubay sa krus, nanalangin si Jesus sa Ama para sa mga umuusig sa Kanya. Nanalangin si Jesus upang ang mga kaaway ay patawarin ng Ama sa panahong siya'y inuusig, niyurakan, nilibak, dinuraan at ginawa ng iba't ibang uri ng kasamaan. Hinangad pa rin ni Jesus na patawarin ng Ama ang mga umuusig sa Kanya. Hinangad ng Panginoong Jesus na makamit ng Kanyang mga kaaway at taga-usig ang biyaya ng kapatawaran sa Ama, gaano pa man sila kasama. Hindi madaling magpatawad. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamahirap gawin. Di hamak na mas madaling maghiganti, mas madali para sa atin na gantihan ng masama ang masama. Subalit, sa pagkakataon na pinakamadaling ibagsak ang buong galit ng Diyos, pinili ni Jesus ang magpatawad. Because Christ's death is all about forgiveness. Sabi sa Luke 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The Greek term of forgive is aphaini. One of its meaning is to release, to let go, to send away. It is to release us, to let us go, to permit us to send away from the penalty of our sins. At nangyari lamang iyan noong si Kristo ay namatay sa krus. Christ has to die so that God can justly and legitimately forgive our sins. Ang kamatayan po ni Jesus ay patungkol sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Binanggit ni Jesus ang salitang Father. We see Jesus, a familiar term here, showcasing the relationship He had with God the Father. Binanggit din ni Jesus ang salitang forgive them. The cross is the premier symbol of the ultimate sacrifice. We are forgiven because of Jesus' horrifying and painful death. Jesus is asking for forgiveness for those who were actually responsible for putting Him on the cross. But the forgiveness is also for every person that He is dying for. And that includes you and it includes me also. Romans 3:10, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Sabi po sa Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itunuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang tumubos sa atin at ito ay regalo ng Diyos. Mga awit 51:5, mula pa lang sa sinapupunan ng aking ina, ako'y masama na, makasalanan na ng isilang. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay para bayaran ang ating mga kasalanan. Sa gayon, maigawad ng Diyos ang wastong kapatawaran sa atin. God cannot legitimately forgive us unless He justly paid the penalty of sin, which is death. This is why Christ has to die. Isinulat po ni Apostol Pablo, for what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures na bababasa po natin sa 1 Corinthians 15:3.
At ito naman po ay sinusugan ni Apostol Pedro, "For Christ died for sins are for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God." Nababasa po natin sa 1 Peter 3:18. Ang tanging makatwirang paraan upang mailapit tayo ng Diyos sa Kanya ay patawarin niya ang ating mga kasalanan. Gumawa ang Diyos ng paraan. Ang Diyos na po mismo ang gumawa ng paraan sa kabila ng ating mga ginawa, sa kabila ng ating kasalanan. Ang Diyos na po mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay patawarin. Namatay si Jesus sa krus para tayo ay mapatawad at mailapit sa Diyos. Ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, at siya na mismo ang gumawa ng paraan. Kailangan ng may pagtitigis ng dugo. Walang ibang dugo, kundi dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi po sa Hebrews 9:22, "Without the shedding of blood, there would be no forgiveness of sins." The blood of Christ shed on the cross is seen as the ultimate sacrifice that brings forgiveness and atonement for the sins of humanity. Sabi po sa Ephesians 1:7, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace." Hiniling ni Kristo sa Ama na tayo'y patawarin. "Father, forgive them," referring to the people who are killing Him in particular, and also to us who are sinning in general. "For they do not know what they are doing." This means that their ignorance doesn't make them innocent. Maaaring hindi mo alam kung ano ang iyong ginagawa, at ito pa rin po ay kasalanan. Kasama ito sa hiniling ni Kristo sa kanyang Ama na patawarin. Ang unang wika ni Kristo ay nagbabadya ng layunin na kanyang pagparito. Ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos ay kasalanan, na mababasa po natin sa Isaiah 59:1-2. Tayo ay napalaya sa kasalanan at nakaranas ng kumpletong kapatawaran dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Tatandaan na ang pinakamagandang posisyon at pinakamahalagang pwesto sa buong mundo ay tayo ay na kay Kristo. At kay Kristo, tinanggap natin ang buong kapatawaran ng Diyos. Papuri kay Kristo. Kumpletong kapatawaran ang natanggap natin dahil sa pagkamatay ni Jesus doon sa krus. Hindi na kailangan pagdagdagan ng ating mga gawa, at hindi na kailangan pagsaktan ng ating mga sarili, at hindi na po kailangan gayahin pa ang paghihirap ng Panginoong Jesus bago pa man siya mabayubay sa krus, sapagkat kapag ginawa po natin ito po ay isang insulto sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil pinatawad na tayo ng Diyos, tayo ay nasa pinakamagandang posisyon at pinakamagandang pwesto sa buong mundo. Laging tandaan, kay Kristo, tayo ay palaging tsarito. Tayo ay pinagpala, tayo ay pinaburan at lubos na kinalugdan ng Diyos. Amen. Second last word. I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Ikalawang wika. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Lucas 23:43. Napakapamilyar na sa atin ng pangyayari sa bersikulong ito. Madalas natin itong marinig kina pastora, at madalas din natin itong mapanood tuwing Holy Week. Ito yung mga oras na nakapako ang Panginoong Hesus, at may dalawang kriminal ang nakapako rin sa magkabilaan niya. Basahin natin sa Lucas 23:39-43. Tinuya siya ng isang nakapako at sinabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili." Pero sinaway siya ng isang nakapako sa kapila at sinabi, "Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit
ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Christ compassionately offered forgiveness and salvation, but we need to respond to this offer. The criminal on the right side responded in faith. Ang mga salitang binigkas ng kriminal sa gawing kanan ay mga salita ng pananampalataya. Ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Sa makatuwid, siya'y nanampalataya na si Kristo ay hari ng mga Hudyo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ang tugon naman sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yun lang ang ginawa ng kriminal, ang manampalataya kay Jesus. Wala na siyang oras na gumawa pa ng mabuti, wala na siyang oras o panahon para magsimba o mapabilang sa isang church. Wala na siyang oras para magpa-baptize. Pero doon mismo, sinabi ng Panginoon, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Ang kaligtasan ay regalo ng kanyang biyaya at kagandahang loob at hindi premyo ng ating mga mabubuting gawa. Ang kriminal sa gawing kanan ay tumanggap ng kaligtasan hindi dahil sa mabubuting gawa niya, kundi dahil sa kanyang pananampalataya na si Jesucristo ang tagapagligtas. Ang istorya ng kriminal na ito ay istorya mo at istorya ko nung tayo'y hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tayo ay makasalanan. Wala tayong pag-asa at kamatayan o kapahamakan ang nakaabang sa atin. Sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay pinawalang sala, pinatawad sa ating mga kasalanan, binigyan ng buhay na walang hanggan, at tayo ngayon ay mga charito. And it's all by His grace, for His glory alone. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa sino mang sumampalataya. Tandaan na ang kaligtasan ay regalo at hindi premyo. Sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Salvation is a free gift from God. Libreng-libre itong ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa tao na lang kung tatanggapin o tatanggihan niya ang regalong kaligtasan ng Diyos. At purihin ang Panginoon, sapagkat alam kong tayong lahat dito ay mga tumanggap na. Amen. Ang usaping kaligtasan ay madetalyeng tinalakay sa mga booklets ni Bishop Emmy. Sa mga gusto ng copy, pwede kayong makipag-ugnayan kina Pastor. Sa pagtatapos ng ating pagninilay sa mga dakilang salitang binitawan ni Jesus para sa nagsising kriminal, naway manatili itong paalala sa kanyang malalim at hindi masukat na pag-ibig at ng pangakong kinabukasang sinigurado ng kanyang walang hanggang biyaya. May the assurance of salvation and hope of paradise resonate deeply within our hearts, inspiring us to respond to Jesus with faith and gratitude, extend His mercy to others, sharing the good news of redemption and reconciliation in a world in need of hope. Sa aking pagtatapos, hayaan niyong ibahagi ko ang tula ni Harold Wilmington na pinamagatang The Blessing of the Thief on the Cross. In the morning, the thief was nailed to a cross. In the evening, he was wearing a crown. In the morning, he was an enemy of Caesar.
In the evening, he was a friend of God. In the morning, he was spurned by men. In the evening, he was fellowshipping with angels. In the morning, he died as a criminal on earth. But in the evening, he lived as a citizen of heaven. Hallelujah to the Lamb of God. The third last word of Jesus. Dear woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. Basahin po natin ang aklat ni Juan, chapter 19, 25 to 27. Ang mga bagay ng ito ay ginawa ng mga kawal, datapwat nakakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina. At ang kapatid ng kanyang ina, na si Maria, na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Woman, behold your son. Behold your mother. Ito po ay isang pagtatagubilin na kung saan ay itinagubilin ni Jesus ang kanyang inang si Maria sa minamahal niyang alagad na si Juan. Si Juan nananatili sa kanyang tabi hanggang sa mga oras na iyon. Pansinin naman natin si Maria. Bakit kaya tila nananahimik lamang siya? Bakit kaya hindi niya naisip na sa huling sandaling iyon na gumawa pa ng paraan upang iligtas ang kanyang ina, ang kanyang anak? Pwede naman niyang gawin yun. Kausapin niya muli yung mga pare, kausapin niya muli si Pilato, at magmakaawa ito. "Maawa na po kayo sa anak ko." Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Wala siya sa kanyang sarili. Hindi siya ang Mesaya. Tao lamang siya. Alam ko yon sapagkat ako ang nagdalang tao sa kanya. Hindi po ba pwedeng sabihin ni Maria yon ng mga oras na iyon? Pero bakit hindi niya po yun ginawa? Marahil, sa mga oras na iyon, ay ganap nang naunawaan ni Maria ang sinabi sa kanya ng anghel. Matatandaan na bago pa man niya ipagbuntis si Jesus, kinausap na siya ng anghel. "Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at pangangalanan mong Jesus." At sinabi ng anghel, sa mga sinabi ng anghel, nagawang magtanong ni Maria. Maaring naging tapat lamang si Maria sa kanyang saloobin. Ang sabi ni Maria, paano mangyayari yon? Gayong ako'y isang dalaga at hindi pa nakakakilala ng isang lalaki. Ipinaliwanag ng anghel ang lahat ng ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Marahil, hindi pa rin yun naunawaan ni Maria. Pero ang naging tugon niya ng mga panahong iyon, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ang lahat ng iyong sinabi." So nang kanyang maipanganak si Jesus, at habang umuusad ang panahon, lalo na nagagampanan na ni Jesus ang kanyang tungkulin, marahil ay unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang lahat kay Maria. At sa panahong ito, na nakapako si Jesus sa krus, ganap nang naunawaan ni Maria kung sino talaga si Jesus. At alam na rin niya na ang lahat ng ito ay kinakailangang maganap ayon na rin sa plano ng Diyos Ama. O sinatawag na, "Thy will be done." Mga kabiyaya, isa sa mga nagtataglay ng mahabang buhay sa mga alagad ni Jesus ay si Juan, o tinatawag o tinaguriang John the Beloved. Maaaring ang isang dahilan kung bakit si Juan ay isa sa mga nagtataglay ng mahabang buhay sapagkat binigyan siya mismo ni Jesus ng tungkulin. Ito ay ang pangalagaan ang kanyang ina, isang pagtatagubilin.
Christ's third word expresses relationally expresses care. Ano po bang mensahe nito sa atin? Ang mensahe ito ay may kinalaman sa salitang responsibilidad. Makikitang hindi lamang ang tungkuling pang-espiritual na mundo ang pinapahalagahan ni Jesus. Mahalaga rin kay Jesus ang kanyang tungkulin dito sa pisikal na mundo o bilang isang tao. Bilang isang anak ni Maria. Kaya naman, ang kanyang pag-alis o bago pa sa kanyang pag-alis, ay tinagubili na niya si Maria kay Juan. Katulad ng ating nabasa sa mga talata, mula noon, doon na tumira si Juan, doon na tumira kay John si Maria. Tayo rin as a believer, we belong to a universal church na tinagubilin din tayo ng ating mahal na Panginoon dito sa lupa bilang mga local church. We belong to a universal church and we also belong to a local church. Ano yung aral na maaari natin mapulot dito? Mga kabiyaya, ang ating responsibilidad ay hindi lamang nakatuon sa iisang aspeto ng ating pamumuhay. Hindi rin tama na nagagampanan natin ng iba, ngunit napapabayaan naman natin ang iba. Sikapin natin na maging balanse ang lahat sapagkat naniniwala po ako na ito rin ang kalooban ng Diyos para sa atin. To relationally express His care to one another as a family, as a church. There is more to the Christian life after we get saved. We need to be taken care of as Christ committed His dear mother to the Apostle John, so He commits us to the care of the local church. Because no one can make it to the Christian life without the care and affection of the local church. Glory to the Lamb of God. Ikaapat na wika. Sabi sa Mark chapter 15 verse 34, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Mga kabiyaya, ang ikaapat na wika ni Kristo sa krus ay bukas na pagsasalarawan ng kanyang paghihirap sa krus. Si Kristo ay naghirap ng gusto na hindi mailarawan ng salita. Ang kanyang paghihirap ay espiritual at pisikal. Sa Mateo 27:45-46, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Unang paghihirap ni Kristo ay espiritual. Sa krus, si Kristo ay nahiwalay sa Ama. Totoo nga bang nahiwalay si Kristo sa Ama? Para higit natin maintindihan, mga kabiyaya, kailangan nating maunawaan ang relasyon ni Kristo sa kanyang Ama mula pa sa walang hanggang nakaraan bago siya napako sa krus. Si Kristo ay kasama ng Ama mula pa sa simula. He, the Christ, was with God the Father from eternity past. Mula pa sa walang hanggang nakaraan, ang Ama at ang Anak ay magkasama at kahit isang saglit ay hindi nawalay sa isa't isa spiritually. Sa Apostle John writes, in John 1:1-2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Christ was with God in the beginning. Kahit na noong si Kristo ay nagkatawang tao, hindi nahiwalay sa kanyang Ama spiritually. In fact, habang siya ay nasa anyong tao dito sa mundo, 2 beses nagsalita ang Ama mula sa langit patungkol sa kanyang anak. Mga kabiyaya, makikita natin ito sa Matthew chapter 3 verses 16-17. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. At pangalawa, sa ibabaw ng bundok naman, kasama ang kanyang 3 alagad na sina Peter, James, at John. While Peter was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him.
Tandaan mga kabiyaya, mula pa sa walang hanggang nakaraan, hanggang sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y hindi nahiwalay sa kanyang ama, kahit isang saglit. Ang kanilang espiritual na pagsasama o spiritual union is perfect. Subalit natagpuan, nang siya'y napako sa krus, habang ang kanyang duguang katawan ay nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Ang ama ay hindi nagsalita, habang ang buong paligid ay nabalot ng kadiliman. Si Jesus ay unti-unting namamatay. Ang langit ay nabalot na nakakabinging tahimikan, at tila pinabayaan nga ng Diyos ang kanyang anak sa krus upang mamatay sa pinakamahapdi at nakakahiyang kamatayan, at wala siyang ginawa. My God, why have you forsaken me? The question is, was Jesus really forsaken by the Father? If yes, why? Talaga bang pinabayaan ng Diyos si Kristo sa krus? Ang sagot, mga kabiyaya, ay oo. Yes, Christ was forsaken by the Father because on the cross, Christ became sin. The sin of the world was placed upon Him. Ang kasalanan ng buong mundo ay pinatong sa dugoang katawan ni Kristo sa krus. Ito ay pinapasay ni Prophet Isaiah. We all like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him all iniquity of us all. Sa linya ng matandang gula ni Propeta Isaiah, isinulat naman ni Apostle Pablo, God made him who had no sin to bear sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Para mas maunawaan natin, mga kabiyaya, ang tagpong ito, kinakailangan maunawaan natin yung sacrificial system sa matandang tipan. Di ba maalala natin, mga kabiyaya, sa lumang tipan, ang tao kapag nagkasala ay magdadala ng kordero sa saserdote. Ang kordero ay kailangan walang batik o anumang kapintasan. Matapos suriin ang kordero at pumasa sa pamantayan, gagawin na ang seremonya ng pag-aalay ng handog. Ang tawag sa handog na ito ay sin offering. Sa bisa ng seremonya, lumilipat ang kasalanan ng tao sa kordero. At kapag pinatay na ang kordero, ang dugo nito ay pantakip ng kasalanan ng taong nagdala nito. So tayo ay nasa bagong kasunduan. Sa bagong tipan, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ganito ang sabi ni Juan na kanyang makita si Jesus sa baybayin ng ilog Jordan. Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang korderong pinapatay at sinasakripisyo sa matandang tipan ay hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Sa Hebrews 10:3-4, but those sacrifices are an annual reminder of sins because it is impossible for the blood of the bulls and goats to take away the sins. Sa Hebrew naman, 10-11, day after day, every priest stands and perform his religious duties again and again. And he offers the same sacrifices which can never take away the sins. Ang lahat ng mga pista, selebrasyon, sabat, pag-aalay at sakripisyo sa matandang tipan ay mistiulang anino ng katuparan ay na kay Kristo. Ang sistema ng pag-aalay sa matandang tipan ay pansamantala man lamang lunas habang hinihintay ang pagdating ng kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. John 1:29. Ang nagagawa ng bundok ng dugo ng hayop sa matandang tipan ay pansamantalang takpan ng kasalanan. Ngunit sa dugo ni Kristo, ang kordero ng Diyos, ang kasalanan ay hindi tinatakpan kundi inaalis. Nang ialay ni Kristo ang kanyang sariling dugo, tayo'y nagpatawad at pinaging banal. Dahil sa isang paghahandog, tayo'y naging ganap at banal magpakailanman. Nang si Kristo ay napako sa krus, pasan niya ang kasalanan ng buong mundo. Makikita natin to sa Isaiah 53 verse 6 at sa Corinthians 5:21. Siya ay naging kasalanan. Hindi siya naging makasalanan. He did not become a sinner. He became sin. Magkaiba ang dalawang ito. Siya ay naging kasalanan, ipinatong sa kanya ang duguang katawan sa krus ang ating kasalanan. Hindi siya nagkasala. Nang si Kristo ay napako sa krus, siya ay naging handog sa kasalanan o sin offering. Ang ating mga kasalanan ay lumipat sa duguang niyang katawan, kaya siya ay naging kasalanan. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, for God made Christ, who never sinned,
to be the offering of our sin, so that we would be made right with God through Christ. At dahil kay Kristo siya ay naging kasalanan, ang Ama na may banal na mata ay hindi maaaring tumingin sa anumang kasamaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Nang ito'y maramdaman ni Jesus, habang siya'y nakapasok sa krus, siya'y napasigaw ng malakas. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Ang kasalanan ay nagpapahiwalay, ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang kanyang anak ay nahiwalay sa kanya dahil din sa kasalanan. Kasalanang ipinatong sa kanya. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hallelujah, Jesus. Ikalimang salita ni Kristo sa krus. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Salin sa Tagalog, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Nauuhaw ba si Jesus? Tanungin ko kayo. Ang crucifixion ay kakilakilabot na paraan ng pagpitay, kung saan ang mga hinatulan ay iniiwan na nakapako at nagdurusa sa ilalim ng matinding init ng araw na nagpapalala at nagdudulot ng matinding pagdurugo, pagtigas ng mga kalamnan at pagkakapos ng hininga, tunay na nakakauhaw. Mula sa paglalakad ni Jesus mula sa Jerusalem patungo sa Golgotha, bit-bit ang krus na hindi natin alam kung gaano kabigat, pero alam nating mabigat. Dahil itong krus na ito ay habang tumatagal niyang bitbit ay lalong nagpapabigat sa kanya. Sinabi sa Juan, alam ni Jesus na ganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Fulfillment of the prophecy. Kailangang may tuparin ng Panginoong Jesus. Hindi ito dahil lamang sa nagkasala siya o may pagkakamali siya. Meron siyang dapat tuparin. At iyon ay para i-break ang disobedience na ginawa ni Adan sa unang tipan. Ay sa lumang tipan, rather. Minsang tumalikod ang ama sa kinalugdan niyang anak. Tunay na masakit. At ang nararamdaman niya ay hindi lang basta paghihirap ng katawan, kundi hindi ng kalooban. Ang talikuran ka ng natatangi mong pinagdedependihan ay pinakamasakit sa lahat. Ito ang dinanas ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Isang sakit na pagkawalay sa kanyang pinakamamahal na ama na maririnig natin mula sa sakit ng katawan, sakit ng kalooban, na iniwan siya ng mga taong minsang sumunod at nakasama niya sa kanyang pagtuturo dito sa lupa. Ang Panginoon ay hindi lang basta sa spiritual na pagkawalay sa Diyos na uuhaw, kung hindi maging sa mga tao na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng suporta. Wala. Uhaw pa rin si Jesus sa kanila. Emotionally, spiritually, sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama, emotionally, sa mga tao na umiwan sa Kanya, at sa mga taong nanakit at nanampal sa Kanya, na minsan niyang sinabi na
patawarin sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ikatlo, pisikal na pagkauhaw. Sa dami ng dugo at pawis na nawala sa Panginoong Hesukristo, literal ang pagkawala ng kanyang likido sa katawan. Ang mga paghihirap ni Kristo ay hindi lang espiritual na pagkahiwalay niya sa Diyos, kundi pisikal. Pisikal din nararamdaman niya ang labis na paghihirap sa katawan. Ano pat nasabi niya? Ako'y nauuhaw. Sa tindi ng bugbog na kanyang tinamumula sa mga malulupit na sundalo, gayon din sa kamay ng publiko na minsan niya ngang tinuruan. Hindi mo mababanaag ang kanyang itsura, nasira ang kanyang mukha, ano pat hindi na siya makilala. Ganito ang description na aktwal na nangyari ayon sa propesiya ni Propeta Isaias. Many people were shocked when they saw him. He was disfigured and he hardly looked human. Hindi na mukhang tao si Jesus nang matapos niya ang nang marating niya ang Golgotha nang nakapako na siya sa krus. Hindi na siya figure ng isang tao. Kung iisipin natin sa ating kaisipan, napakahirap tanggapin. A deep spiritual longing for God. Salvation offered holistic starts with spirit, the soul, to the body, so that you and me might experience complete healing. Fulfillment of the prophecy and the final act of obedience. Ito ang ginawa ng Panginoong Jesus, ang pagsunod sa Ama, upang ang ginawa ng naunang lalaki sa Genesis ay matabunan ng pagsunod. Ang pagsuway ay ginawang pagsunod ni Jesus. It symbolically represent a deep spiritual longing. Hinanap niya ang Ama. Hinanap niya yung nag-iisa niyang sinasandalan mula sa pagkapanganak niya. At sinabi ng ating speaker kanina na walang pagkawalay na naganap sa kanya maliban nang ipinako siya sa krus at naging kasalanan sa paningin ng lahat. Hindi siya tinignan ng Panginoon. Nirepresent ng paghihirap at pagkauhaw ng Panginoon ang paghahanap niya sa kanyang Ama. Dahil nakatalikod ito ng mga panahong yun. Para sa katuparan ng inutos ng Ama, kailangan niya rin tumalikod sa kanyang nag-iisang anak. Isang anak na kinalugdan, bugtong, bilang tao. Masaktan lang ang ating anak, hindi natin kakayanin. Pero ang Ama, tinalikuran sa gitna ng pagdurusa. Sinabi sa Isaias 53:5-6, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ay naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Hallelujah, Jesus. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan na tayo dapat ang tumanggap. Fifth, last word. 5 is the number of grace. Jesus suffering, grace given. Soli Deo Gloria. Sixth word. It is finished.
Sabi sa John 19:30, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Sa wikang Filipino, naganap na, at sa wikang Griego, tetelestai. Ang tetelestai po sa finance, it means debt fully paid, and sa law, it means sentence fully served, and sa military naman, it means battle fully won. Kaninong utang ba yung binayaran ni Jesus? Kaninong sentence ba yung sinerve niya? Kaninong battle ba yung pinanalo niya? Sa ating mananampalataya, ang pagkapako sa krus ni Jesus ay nangangahulugan itong victory. Ito ay deklarasyon ng pagtatapos at tagumpay. So, mission accomplished. O sa wikang Latin, consummatum est. Ang misyon ng kanyang pagparito ay nakumpleto na. Nang mapako si Jesus sa krus, hindi ito nangangahulugan ng pagkatalo o pagkagapi. Hindi sinabi ni Jesus na, "I am finished." Kung hindi, sinabi niya, "It is finished." Ang dyablo ay talo na. Ang laban ay hindi na laban sa Diyos at sa dyablo, kung hindi dyablo laban sa mga Kristiyano. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo matatakot sapagkat ang tinatayuan nating tagumpay ay ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tama po ba? So, sabi nga sa Roma 8:37, tayo ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo na sa atin ay nagmamahal. We are more than conquerors. So, nang dahil sa tinapos ni Kristo sa krus, you can shout. Sabihin nyo nga po, ako ay napatawad na. Ako ay napatawad na. Yan, nang dahil sa tinapos ni Kristo sa krus, tayo ay napatawad na. Sabi nga sa Colossians 2:13, He forgave us all our sins. Pag sinerch nyo po yung all sa Google or sa dictionary, it means whole, entire, total, all means including everything or everyone without exception. Ibig sabihin po nito, lahat ng kasalanan from past, present, at future, sabi nga sa big idea nung nakaraan, you are completely forgiven. Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Kung pinatawad na pala ang lahat ng ating kasalanan, ibig sabihin okay na gumawa tayo ng kasalanan. Tama po ba? No, hindi. Naniniwala po ako ang totoong tumanggap kay Kristo, nakakagawa ng kasalanan, pero hindi na po yan namumuhay sa kasalanan. Tama po ba? Tama. Kasi ang grace of God po ay hindi yan lisensya para magpatuloy na magkasala. The grace of God is not a license to sin, but the grace of God can help you overcome sin. Kaya, pag nananalangin tayo, humingi pa po ba tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan? Tayong mga tumanggap na po, ang ating panalangin ay puno ng pagpapasalamat dahil sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Nang dahil sa tinapos ni Kristo sa krus, sabihin nyo nga po, ako ay ligtas na. Sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. Nang si Jesus ay napako sa krus, pinagkaloob niya sa atin ang kaligtasan. Ang kaligtasan po natin, hindi po yan nakadepende sa ating mga gawa, sa ating mabuting gawa, sa ating ugali. Ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya hindi po totoo na sinasabi na ang kaligtasan ay nawawala. Kasi ang kaligtasan po na nakabase sa gawa ng tao, siguro nawawala talaga, o kaya hindi po yung totoong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po natin ay galing lamang sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. So, ikaw ay ligtas at hindi ito nawawala. Ikaw ay ligtas at ligtas magpakailanman. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala at tanggapin. Tanggapin at manampalataya sa tinapos na Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pangatlo, nang dahil sa tinapos ni Kristo sa krus, ako ay pinagaling na. Sabay-sabay po nating sabihin, ako ay
Ulit, sabay-sabay nga po natin sabihin, ako ay pinagaling na. Kayo po? Yan, tama. No, 1 Peter 2:24, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Di ba po, ngayong Semana Santa, uso yan yung papalabas yung Passion of Christ, makita natin kung gaano nahirapan si Jesus. Di ba po? Pero sabi nga po, pinadala siya rito para tubusin tayo sa ating kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan lang. So, pwede namang mamatay na lang siya. Diba? Para mabayaran ang kasalanan natin. Pero hindi po. Naghirap siya. Tinanggap niya lahat ng latay, lahat ng sugat. Tiniis niya po yun para sa atin. Para masabi natin na ako ay magaling na. Ang kagalingan ay hindi na natin hihiningi sapagkat kasama na ito sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ang lagi nating sinasambit tuwing Holy Communion, tayo ay pinagaling na at pinalakas. Sa tuwing nakakaramdam tayo ng anumang sakit, ideklara mo ang tagumpay ni Jesus sa krus sapagkat sa kanyang mga sugat, ikaw ay magaling na. Wala nang karapatan ang sakit sa iyong katawan. Pang-apat, nang dahil sa tinapos ni Kristo sa krus, sabihin niyo nga po, ako ay pinagpala na. Si Jesus, bagaman mayaman, ay nagpakahirap dito sa lupa upang nang sa kanyang paghirap, tayo ay maging mayaman. He gave up His riches and embraced poverty para sa'yo, para ikaw ay umaman. Nais ng Diyos na enjoy natin yung pagpapala na pinagkaloob niya. Hindi lamang basta pagpapala yung pinagkaloob niya sa atin, kung hindi lubos niya tayong pinagpala. Ikaw ay hinahabol ng pagpapala, labis-labis at walang kulang, siksik, liglig at umaapaw. Yan ang binigay sa atin ng Panginoong Jesus. Hindi ka pinagpapala dahil sa galing mo, dahil sa talino mo, kundi dahil sa tinapos na sa krus ng Kalbaryo ni Jesus. Kaya wala kang rason para sabihin na mahirap ka dahil hindi ka mahirap, ikaw ay mayaman kay Kristo. Sabi sa Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. God has provided us everything we need for spiritual growth and life in Him. So, pangalima, dahil sa tinapos ni Kristo sa krus, ako ay malaya na. Sabihin niyo nga po, ako ay malaya na. Sabi sa John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Tayo ay malaya na. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sabi nga sa Romans 6:14, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Ang tunay na tumanggap kay Kristo ay hindi na namumuhay sa pagkakasala. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala. Tayong mga Kristiyano, nagkakasala pa rin po ba tayo? Nagkakasala pa rin. Pero anong tawag sa pagkakasala na yun? Ito ay kislot na lamang. Kung dati may mga maling ginagawa ka na alam mong hindi ka lugod-lugod sa Diyos at bilanggo ka ng kasalanan na to, ngayon kaya mo na tong i-overcome. So sabi nga sa mga example, kung dati ilang beses yan magmura, i-check mo baka sa susunod. Kung dati 10, check mo, ngayon baka pa isa-isa na lang siyang nagmumura. Hindi na kasi, ang totoong tumanggap kay Kristo, hindi na yan bilanggo sa kasalanan. You can say no to sin, and that's the freedom that Jesus gave to us when He was nailed on the cross. 6. Ako ay charito. Familiar po ba? Ako ay charito. Sabihin mo nga sa katabi, ako ay charito with 2 thumbs up. Yan. Alam ko na kabisado na natin lahat sapagkat madalas natin itong naririnig, lalo na pag Sunday service. Bago simulan ng tagapagturo, ang charito, ang literal na kahulugan ay ang salitang charito ay 2 beses lang ginamit sa buong New Testament. Ang una ay sa Luke 1:28 na ang tinutukoy ay si Birheng Maria. At ang pangalawa naman ay sa Ephesians 1:6 na ang tinutukoy naman ay ang mga nakikristo o mga Kristiyano. Kayo po ba ay nakikristo? Yan, tunay. Kaya tayong lahat dito ay charito. Amen po ba? Kaya ang madalas nating batian kapag bago magsimula ay ang pagbati ng 2 thumbs up, you are charito. Dahil hindi lamang ito simpleng batian, hindi lang ito nakagawian, kundi ibig sabihin po nito ay deklarasyon din ito ng tinapos ni Kristo sa krus.
every time you say charito with 2 thumbs up, you are making a loud testament that you have been accepted, approved, blessed, and highly favored. Diba? Kaya kapag bumabati tayo, minsan nakita nyo sa post, hindi lang happy birthday, kundi charito birthday, o kaya charito anniversary, or charito morning kapag may chat. It means, hindi ka lang masaya para sa kanya, kung hindi alam din natin na kay Kristo, siya ay pinagpala at lubos na pinaboran. At ang huli po, sabihin nyo nga po, nang tinapos ni Kristo sa krus, ako ay plero. Ang salitang plero ay salitang Griego na ang literal na kahulugan ay complete, not lacking of anything. Kay Kristo, tayo ay kumpleto na. Sabi nga sa Colossians 2:10, and you are complete, plero, in Him, who is the head of all principality and power. Dahil kay Kristo, ikaw ay pinatawad, ligtas, pinagaling, malaya, pinagpala, at pinaboran na. Yun po yung una kong mga pinanggit na words. Kaya, ibinigay na po ng Diyos sa atin ang lahat. Wala na tayong mahihiling pa. Nang si Jesus ay napako sa krus, pinagkaloob niya na po lahat ng kailangan natin. Kaya kung naniniwala ka sa tinapos ni Kristo sa krus, may kulang pa ba sa inyo? Wala na. Hindi tayo kulang o kulang-kulang. Tayo ay plero, sapagkat kay Kristo, ikaw ay kumpleto na. Muli, ang ika-6 na wika ni Jesus, it is finished. In Greek, tetelestai, naganap na. We are able to rest in the finished work of Christ. Dahil si tinapos ni Kristo sa krus, tayo hindi lang nilinis sa ating mga kasalanan. Tayo din ay ginawang perpekto magpakailanman. Walang makakatumba sa ginawa ni Jesus para sa atin. Kahit sino, hindi kayang pantayan ang ginawa niya. So, bilang tayo ay na kay Kristo, sabay-sabay po nating sabihin, tetelestai. With conviction, tetelestai. It is finished. Yan. So, tapusin ko lang po yung aking speech sa hymno na isinulat ni Elvina. Sabi niya, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. The 7 last word of Jesus Christ on the cross. Father, into your hand I commit my spirit. Sa wikang Tagalog, Ama, sa iyong mga kamay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang ika-7 wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay kapahayagan ng buong pagtitiwala ng ating Panginoong Jesus sa Ama. Ipinagkatiwala niya sa Ama ang kanyang espiritu at buhay bago po siya malabutan ng hininga. Ang kanyang buong buhay, simula po nang siya ipinanganak hanggang sa bago po malabutan ng hininga, ay isa pong ekspresyon ng buong pagtitiwala sa Diyos Ama na sa Kanya po ay nagsugo. Naitala po sa banal na kasulatan ang unang salita ng ating Panginoon nang siya po ay 12 taong gulang. Nang ang ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga magulang dahil sa panahon ng kapistahan ng Paskwa sa Jerusalem, umaahon po sila sa Jerusalem para po magdiwang. Doon po kasi, dahil ang Jerusalem po ay mataas na lugar, so naglalakbay po sila. Nang dumating po sila roon at nagdiwang, natapos po yun, sila po ay umuwi na. Ang ating Panginoong Jesus, dinit sa mga magulang niya, ay hindi po pala kasama sa paglalakbay. Kaya naman po ipinagtanong ng kanyang mga magulang sa mga kamag-anak kung nandoon ba si Jesus. So, tayo bilang mga magulang, naroon din yung ating pag-aalala kung ang ating kahit sa isang anak o anak ay wala sa ating piling. So, hinanap po siya at hindi po siya natagpuan sa kanila pong sama-samang paglalakbay pauwi. Kaya po, bumalik po ang mag-asawa sa Jerusalem at tunay nga natagpuan ang ating Panginoong Jesus sa templo. At pagdating sa templo, naroon kasama ng ating Panginoon ang mga guro na kasama niyang nakikipag-usap. Tunay nga na ang mga gurong ito ay namangha sa ating Panginoon dahil sa kanyang karunungan sa edad na 12 taong gulang. At nang lapitan ng kanyang ina, si Jesus, sinabi niya, bakit mo ginawa sa amin ang bagay na ito? Sabi po sa kasulatan,
mababasa po ang unang salita ng ating Panginoon sa Luke 2:41 to 49 po ang kasaysayan na yun. Kinubento ko na lang po para po mas maikli. Sabi niya, sa wikang English, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?" Iyan po ang unang salita ng Panginoong Hesus na natala sa Bagong Tipan. So, ang buhay po ng ating Panginoong Hesus ay malinaw na larawan ng commitment niya sa Diyos Ama. Ang kanyang buong buhay ay patotoo ng isang matuwid na buhay. Matuwid po ba ang ating Panginoon? Amen. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maaring mamatay ang sino man, ngunit walang mamamatay na matuwid, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen po ba? Amen. Kaya naman salamat sa Panginoon dahil siya ay matuwid. Siya ang bugtong na anak ng ating Panginoon. Gaya po ng pagsabi ni Jesus, "Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." Sa verse 47 po, mababasa roon, "At nang makita ng senturyon ang nangyari, ay ninuwalhati niya ang Diyos na nagsabi, 'Tunay na ito'y taong matuwid.' Kaya wala pong ibang taong makapagliligtas sa lahat po sa atin. Dahil kahit sino po pwedeng mamatay, ngunit walang matatagpo ang matuwid dahil lahat po ang dugo natin ay nananalaytay sa may kasalanan pong pamumuhay na ating pong amang si Adan. Ngunit tayo ngayon ay na kay Kristo na dahil ang lahat ng tumanggap sa Panginoon ay na kay Kristo na. Amen po? Amen. Kaya nga po, maitatalaga lang po natin ang ating mga buhay sa Diyos sa sandali ng ating paglisan sa mundong ito kung maitalaga natin ang ating pamumuhay. Kaya nga sa ngayon, hindi na po tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Amen. Marami po tayong nilalabanan ng sarili nating mga pag-uugali. Ngunit dahil kay Kristo, salamat sa Panginoon dahil sa Kanya, nagagawa nating mag-control, nagagawa nating magpigil, nagagawa nating magtagumpay dahil sa tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya naman po sabi po ng Apostol Pablo, "For to me to live is Christ and to die is gain." Tunay nga ang mabuhay kay Kristo, kung mamatay ay pakinabang. Kaya sa lakad po natin ito na tinatahak, tunay nga namumuhay tayo dahil kay Kristo na, dahil yung ating mga dating pagkatao ay wala na. Salamat sa Panginoong Hesus. Sabi nga po, nagpasakop si Jesus sa kalooban ng Diyos Ama, sabi sa John 10:17-18. Ibinigay niya ang kusa, hindi napipilitan. Kaya naman salamat sa Panginoon dahil tayo nakakapaglingkod na, hindi na rin napipilitan, kundi kusa tayo naglilingkod dahil alam natin at naunawaan natin ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Commitment. Ano po ba ang commitment? Commitment, fulfillment of tasks or duties. Dedication or agreement. Kaya naman ngayon, alam natin lahat na kung paano ang Panginoong Hesus nag-commit, tayo rin po ngayon namumuhay sa kalooban ng Diyos Ama. Amen. Jesus securely commit His life to God. Jesus, the victory is yours. Grace, grace to it. To God be the glory. Palagpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga tagapagsalita sa umagang ito. Muli, praise God and thank you so much, speakers. Ang galing ng Panginoon sa buhay niyo. So ngayon naman po, ano po ba ang conclusion natin sa 7 last words? Ayan. The 7 last words of Christ on the cross. Tingnan niyo yung acronym. Iyan, picturean niyo bilang konklusyon. Letter C, compassionately offers forgiveness and salvation. Yan po ang ipinakita sa first and second word. R, relationally expresses care. Yan, nakukuha niyo? Hindi ko na uulitin. O, openly portrays His suffering. Fourth and fifth word. Letter S, superbly declares His victory. Yan yung it is finished. Tagumpay na po ba ang ating Panginoon? Amen. And last S,
securely commits his life to God. And it is the seventh word. At kung babasahin natin, nandyan yung cross. Amen po ba? So, ano po ba ang ano nito? Pinapakita po dito ay redemption, pinapakita ang forgiveness, pinapakita yung trust in God's plan. Jesus' final words convey a sense of completion. Tinapos niya na. And fulfillment of His mission. Natapos na ba ang mission ni Jesus nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo? While also expressing His humanity and divinity. Nung siya po ay nakabayubay sa krus, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay totoong Diyos, nagkatawang tao. Huwag natin yan. So, congratulations everyone. We made it this Good Thursday. So, the 7 last words signifies the cross. Ano pa po bang meron tayo dyan? Okay, next. Okay, next. Ito ngayon ang panahon na talagang dapat nating sabay-sabay na gunitain. Inihabilin ng ating Panginoong Jesus na ating alalahanin ang kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay nating tanggapin ang mga simbolo, makapangyarihang simbolo ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So, inaanyayahan po ang may mga bahagi sa ating communion. Atin na pong ipambahagi.